Pero sinabi pa rin niya ito, imagine niyo na wala yung asawa, nagkasakit siya, nagkaroon siya ng sugat na napakalalaki yung buong katawan niya. Pati mga kaibigan niya, nilayuan na siya. No, ganun katindi yung naranasan ni Job. Pero ang sabi niya, but he knows the way that I take. When he has tested me, I will come forth as a gold. Ano po bang ibig sabihin nito as a gold? Di po ba, no, kapag kayo habang alam niyo po yung goldsmith, siya yung gumagawa ng ito. And tayo mga taga-UAE, mga taga-Middle East, we love gold. Diba? Sino ba ang ayaw sa gold? Amen? Kasi pag uwi tayo ng Pilipinas, sabi ko nga, may isasenda tayo. Amen? But of course, it's an investment. No, it's an investment. But kung titignan natin, pamahal na pamahal ang gold. No, parang hindi ko na nga kaya bumili. Nung karaan, umuwi po yung pinsan ko. Last week, bumili sila, pakamahal 258 na ata per gram ng 18 karat lang. You can imagine why so expensive. Kasi po, ang gold, when we are, imagine natin, ang goldsmith, yung tagagawa ng gold, grabe ang purification na ginagawa niya sa apoy. So that it will come so brilliant and so good that you cannot, it will come up the best. Kaya pag binenta siya, hindi mo panghinayangan na mag-invest kasi sooner or later, tumataas ang value niya. Ganon din po ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Every time that the Lord is allowing us to have trials, tandaan natin na ikaw ay ginto sa mata ng Diyos. Yes. At ikaw bilang ginto sa mata ng Diyos, minumold ka niya. Minumold ka niya. He is our goldsmith, mga kapatid. Minumold ka niya sa apoy. Yes, there are so many fires under you. Why? Para pagdating ng araw, maybe a years, when you go back home to your family, kayo pala ang gagamitin ng Panginoon. Dahil kayo ang gagamitin niya to become precious and light to the world, to the community that you belong. Yes. Amen? Kaya po mga kapatid, ano man ang pinagdaraanan nyo ngayon, tandaan natin na minumold lang tayo ng Panginoon to become so much precious in His eyes. Amen? Hindi tayo binibenta ng Lord katulad ng gold. Pero yung buhay natin, yun ang magiging way for the other people to know that there is Jesus in our lives. Amen. Amen. Siya yung buhay po natin habang dinidevelop tayo. And number 4, ano po yung pang-apat? Joy in trials. Ayan, sabi ko kanina. In all this you, sabi ni Peter, greatly rejoice. Oh my goodness. Though now for a little while, you may have had to suffer grief. No, di ba nagigrieve tayo pag may trials? In all kinds of trials, these have come so that the proven genuineness of your faith, amen, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. Amen? So, rejoicing. Oh, rejoicing. Naku, talaga iniisip ko pala nung pinag-aaral ko ito, Lord, rejoicing talaga. Pero yun ang sabi niya, because they refine the faith, no? Yun po, pag nagre-rejoice ka sa trial mo, it will refine your faith like the gold testing on the fire, sabi ko nga kanina. Ang mangyayari po kasi nga, di ba, pag na-refine tayo, no? Ang sabi dito, you will suffer, pero mapuprove nito ang genuineness ng iyong faith. Doon, yun po ang magiging approval, no? Kasi, ito yun tingnan po natin, di ba pagka wala tayong pagsubok sa ating buhay, ano pong ginagawa natin? We are so relaxed. Tama? Chill lang. Minsan nga nakakalimutan ng mag-pray. Kasi chill lang yung ating nararamdaman. Lord, bukas na ako mag-pray, nag-antok na ako. Kasi alam mo, kinabukasan wala, everything is so, you have money, you have your family, you have everything that is so good. So ngayon, nagkakaroon po ba ng genuineness ng faith doon? Minsan wala, minsan nakakababa pa yun. Why? Because yung para sa pansarili mo lang, ikaw yun. Ikaw na lang mismo na, hindi ka na, kaya ko naman everyday. No, kinakaya ko naman everyday. But, if you have a trial, hindi ko po sinasabi na sana, Lord, bigyan mo kami ng trial. No. What I'm trying to say here is that, when we are already in trials or in challenges, right now or maybe not now, maybe tomorrow or yesterday you had experienced that, makikita mo yung genuineness ng faith mo. Kasi doon mo malalaman na anong gagawin mo. That's the only time that you will approach to God genuinely. Totoo
Panginoon genuinely na hindi umiiyak dahil sa sobrang subsob na trial. Amen ba? Grabe po ang nagagawa ng ating pagsubok sa buhay. Doon na po prove yung genuineness natin ng ating faith. Greater than gold pa nga yung pagkasabi dito ni Peter. Greater than gold. Which perishes even though redefined. Sabi ni nagpiperish pa rin siya. Totoo naman, may mga pagkakataon na ang gold ay bumababa. Amen? Pero kapag yung po lumabas yung genuine faith natin, in this joy, yung joy, yung totoong joy, hindi siya yung joy na pang-ibabaw lang. Pag sinabi po natin joy, yung pinakailalim na kagalakan sa puso natin, na kahit tayo ay maraming pagsubok sa buhay, amen, nakikita pa rin doon doon mas nakikita natin na, Lord, Ikaw ang kumikilos sa akin. Ikaw ang mahawak sa akin. Nagkakaroon po tayo ng result na napapapurihan, nag-glorify ang Panginoon Jesus sa ating buhay. And that's true. Because when you are facing in the midst of so much trials, aminin man natin o hindi, mas lalo tayong nagpupuri sa Lord. Amen ba? Mas lalo tayong nagsasabi, Lord, I may be experiencing this, but I know that you are just refining me like gold. Because I know that one day, you will be glorified in honor in these trials that I am facing. Amen? Tandaan po natin yan. Wag po tayong magkaroon po tayo ng, wag po tayong mapalitan yung ating emotions ng sadness, but let it be the joy in the trials that you are having. And number 5, God's purpose. Ayan. God's purpose. Sabi in Romans 8:28, and we know that in all things, paborito natin yan, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Yes. Amen. All the things that God